Yan, good afternoon po sa ating lahat. Afternoon, quail egg harvest tayo. Alright? Yun o. Oh. So yung makokolekta po natin ngayon ay possible nating ilagay sa isingit sa mga itlog na niload natin kahapon, no? Pwede po yan. Alright? So tara na. Gamit tayo ng basket. Okay. So dito muna tayo sa baba. Ayan o. So pipiliin na lang natin yung talagang totoong piling-pili. Tapos ihiwalay natin in case baka may bumili. Tingnan nyo naman yung quality. Ayan o. Boss BJ, marami tayong fertile eggs. Yung mga gusto magsimula na walang budget, ito ng pagsimulaan ninyo. Hindi yung mag-aasam tayo ng RTL, wala naman tayong budget. Mahirap naman yung ganon. At hindi po natin sisirain tong market ng quail farming business po, no? Na sa ibang breeder po kasi ganito yan, ha? Sa ibang breeder po or sa lahat ng breeder, meron tayong tinatawag na minimum, no? Katulad yung binebenta nating itlog, minimum 1,000 pieces. Sa totoo lang, no? Tapos sa RTL nila, minimum 500 heads. That is 18K or 18,000 pesos, no? Ngayon kung magbebenta ako sa RTL ng patingi-tingi, 20, 50, no? Masisira ko po yung quail farming business po, no? Kasi imbes na sa kanila kukuha, ang mangyayari po is sa akin nakukuha kasi nagtitingi-tingi ako. And at the same time, lugi rin ako. Akala nyo lang po na may kita yung ganun, pero wala po. Wala pong kikitain yung ganun. Bebenta kayo na RTL, 20 pesos, no? 5 lalaki, 15 babae, talo po kayo doon. Talo kayo doon. Bakit? Kasi pag nagkaroon na ng RTL yung mga yan, hindi na kukuha sa inyo yan. Lalo pag marunong yung magbe-breed, hindi na kukuha sa inyo yan. Kayo na utakan pagdating na araw. Ganun po yun, no? Bago natin pasukin tong quail farming business, aralin po muna natin, no? Yung pasikot-sikot. Kahit anong business. At ayoko pong ako yung dahilan, no? Para masira tong business na to. Okay? Ayokong ako yung dahilan. Kaya susunod tayo sa standard na offer po ng mga breeders. Pag 1,000 pieces eggs ang priority, ang minimum, 1,000 pieces din tayo. Pwede natin babaan konti ang presyo. Pag sa RTL po, 500 pieces, 500 pieces din po tayo. No? Ganun po. Alright? Para maintindihan ninyo. Kasi yung iba hindi nila naiintindihan eh. No? Kung bakit hindi tayo nagbibigay ng pira-pirasong tawag dito, RTL. Sa itlog, sige. Kasi reseller naman ako, pwede. Pero pagdating sa mismong specimen na, pag sinabi kasing specimen, yung mga breeders, hindi tayo pwedeng magbigay ng tingi-tingi po. Tayo ang sisira ng business na ito pag nagkataon, no? Ganun po ang mangyayari. Kaya ayun, no? Yung iba hindi tayo maintindihan, no? Sigurado ako dyan, hindi tayo maintindihan. Ang sasabihin, madamot tayo. Pero hindi po, no? Iniisip ko lang itong future. Ayun, no? Meron pa. Okay na yan, ha? Kalalabas. Ayan, no? Aray ko. Ayan, no? Iniisip ko lang po ang future. Ito, may dalawa tayong itlog ng manok. Kinuha na ng mama yung isa. Okay, our harvest for today. Quail fertile eggs, 5 pesos each. Okay, 5 pesos each po ito. At ihihiwalay po natin yan. Alright? So mamaya po may mga mangingitlog pa po dyan. Mga 10 pa yan, no? 10 pa. So nag-harvest na ako para at least makaligo na rin tayo at mainit, no? Mainit. Pipilian muna natin to. Tapos ilalagay natin sa incubator yung mga mapipili natin. Total hindi naman naglalayo yung araw, no? Na mapipisa po sila. Alright, tara.
So yun po no, yung dahilan kung bakit hindi tayo magpeperpiraso ng RTL. Kasi masisira po ang quail industry pag ganun po ang gagawin ko. Okay? So kung ano po yung offerings ng ibang breeders, soon, halimbawa 500 heads, minimum RTL, 500 minimum RTL din po tayo. Kung ano yung nasa paligid natin. 1,000 pieces ng itlog, yung table egg for consume, ganun din po tayo. Pwede nating babaan, pwede nating tataasan konti ang ating price, no? Kaya yun, maintindihan nyo sana, no? Maintindihan sana nung isa, no? Kung bakit hindi tayo magbibigay ng per piraso po na RTL po natin, no? Dahil ako na yung naloko, no? Ako na yung nalugi, lahat pa kami lugi, no? Pati sila Kagawad Sunday, malulugi, lahat, no? Dahil imbis na sa kanila kukuha ng 500 heads minimum na RTL, sa akin na sila kukuha kasi pwede silang kumuha ng 100, 150, ayan po, no? Pero it is a case-to-case basis, case-to-case basis siya. Pero, yun nga, marami malulugi kapag magtitingi-tingi tayo ng RTL. Kaya hindi po tayo magbebenta ng 20 piraso, 30 piraso, 200 pieces, 300, minimum 500 pieces po tayo na RTL or 20-day-old na pugo or quail, and 35 pesos each. That is roughly 17 to 18K, no? Ang kikitain natin sa 500 na RTL po, no? So, yun, no? Hopefully na intindihan. Kung hindi, wala naman na akong pakialam, di ba? Alright? So, yun lang po. Kape-kape muna tayo. Ito, oh. Kape. Nakaligtaan ko na. Adobo. Alright? Ayan, nanonood pa rin po tayo ng mga farming tips and tricks ng mga idol po natin. Tuloy-tuloy lang tayo, no? 2 years ago, ginagawa ko na to. And then, mas matindi ngayon. Umaabot ako alauna na madaling araw habang bakasyon pa, no? Kasi, sa pagpasukan na, wala na po, no? Wala na. Ang focus na natin is yung mga ASAP reports. ASAP reports ni ano, ASAP reports ni ganyan, no? At yun lang po, God bless po sa ating lahat. Mamaya, isusort out natin yan. Kukuha pa po ako dyan nang ilalagay po natin dito. Yan. At dito. Yun. Yan po, no? At para at least, madagdagan sila, no? Mataas yung fighting chance natin na makapagpapisa ng marami. Alright, so yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace!